Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala na ring buhay nang mahanap ang 5 pang natabunan ng lupa sa isang barangay sa Baguio City. Kaya umakyat na sa 10 ang bilang ng nasawi. Kabilang sa kanila ang maglolo at 5 pang bata na lahat galing po sa iisang angkan. Dineklara ng no-build zone ang lugar kaya problemado ang mga residente. Nagkakasakit pa ang ilan sa evacuation center. At mula sa Baguio, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, all accounted na nga ang lahat ng mga natabunan sa landslide sa Gisad Surong dito sa Baguio City. Pero sa kabila ng puspusan, paspasan pero maingat na paghahanap, bigo silang makuhang buhay ang mga nalalabi pang biktima. Pasado alas 6 kagabi, mahigit 24 oras mula na magkaroon ng pagguho. May pahabol himala sa barangay Gisad Surong. Isang asong natabunan ang natagpo ang buhay pa. Bagaman nangangatog at nanghihina. Nag-hit po tayo ng mga irrigating solution to warm po yung dog. Nag-feed lang po tayo ng unting-unti po para hindi mabigla si dog. Noon, muling nabuhayan ng pag-asa ang mga rescuer. As much as possible, yung mga light mga tools ang ginagamit po namin, just not to disturb yung soil, baka it will lead to further collapse. So yun nga, nung nakita po natin yung aso nabuhay, kami rin nabuhay na loob. Alauna 3 sa madaling araw, muling may namataan. Pero wala ng buhay nang ma-recover ang isang 64 anyos na lolo. At matapos ang halos 1 oras pa, natagpo ang ding patay sa di kalayuan ang kanyang 8 anyos na apong si Elisha Grace, ang huli sa mga hinahanap na natabunan. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang amang si Jerwin. Higit pa sa sugat niyang tinamo nang bumagsak mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nang magka-landslide. Karamay ang may bahay at bunso na kasama niyang nakaligtas. Iba pa rin kung kasama si Elisha Grace na umiiyak sa mga huling oras na kasama nila para sana lumikas. Ang sabi namin, okay lang yun anak. Kapag may kulang labog konti, siguro makakatakbo tayo. Ang kapilya kung saan ibinurol ang 7 sa 10 nasawi na puno ng pagpalahaw ng mga nagluluksang kaanak. Tatlong henerasyon ng isang angkan ang nawala, kabilang ang 5 bata. 2 taong gulang lang ang pinakabata na natagpo ang kasama ng kanyang ina. Hindi naman nasayang ang pagpupursige ng rescuer, lalo't may 3 residenteng na-recover ng buhay sa trahedya. Bale, 2 na discharge po sa hospital after treatment. Yung isa na lang po ang under medical observation po. Pero hindi pa rin ito mapapawi ang lungkot para sa mga pumanaw at ang takot na naiwan sa mga nakaligtas. May umugong, parang binubuhat niya yung bubong. Sabi ng manugang ko, Mama, likas na tayo, Mama. Sumunod yung manugang ko, nag-abot na lang kami ng mga bata. Sabay sa pagluluksa ang paglisan sa lugar kung saan buong buhay na nagpundar ang marami. Mahirap mapanatag kahit maayos sila sa ngayon sa evacuation center. Meron po, hindi mo masasabi, ma'am, kasi hindi natin alam ang sitwasyon, ma'am. Makapagising mo? Yes, ma'am. Kasi, opo, nandun na po lahat. Ang inisip ko po, yung aming kabuhayan. Ang isang challenge din po dyan is magkagamitan din nila. Yung security ng properties niya. Kaya whenever we do the forced evacuation, we assure them na we're going to secure yung mga properties just so to convince them that to go to the evacuation area. Kasama sa mga inilikas ang isang lolang bedridden na at isang buwang sanggol. Ninenervous po nung narinig ko po yun. Dahil sa masamang panahon, nagkakasakit na ang ilang lumikas. Kaya namamahagi ng gamot ang City Hall. Mga inuubo po, mga sinisipon, tsaka masakit ang ulo, nilalagnat. So nagbigay po tayo ng gamot. Patuloy namang umaapila ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas na, lalo't patuloy na nakakaranas ng pag-uulan ang lungsod. Ngayon, nagdala tayo ng pauna na financial assistance. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. We're going to declare yung site mismo
yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. Pagbalik, Vicky. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi bababa sa 15 ang naitalang landslide dito sa lungsod. At dahil bawal lang ang tirhan, yung lugar kung saan nga nangyari ang landslide, Vicky, ay magbibigay ng ayuda ang city government, maging ang DSWD, para sa mga pauna o renta habang pansamantalang hinahanapan sila ng kanilang lokasyon. Samantalang dito sa ating kinaroroonan, walang humpay ang pagdating ng mga nakikiramay. Dito pa rin yan sa mga naulilanga sa namatay sa landslide. Vicky. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Marisol Abduraman.